Papunta na si Shanks sa Elbaf para tulungan si Luffy, si Loki at ang iba pang mga giants kontra kay Imu at sa mga buffed na Holy Knights. Dahil kung ang katulad nga ni Loki na mas malakas pa sa isang Yonko, mas malakas pa dito kay Kaido ay nagagawang talunin ni Imu, sino pang tatalo sa kanya ngayon? Kailangang may dumating dito na isang individual na mas malakas pa kay Luffy para tulungan sila. Isang individual na may extreme mastery pagdating sa Conqueror's Haki na kayang i-overwhelm si Imu, ang Child of Fate na si Shanks. Dahil maging ang kanyang twin brother nga na si Shamrock, nagpakita na gumawa na ng move, si Shanks never pa rin nagpapakita guys, at alam naman natin na teritoryo niya ang Elbaf Kingdom, pero nasaan siya ngayon? This could be the chance na inaantay natin para ipakita at ipamalas talaga ng red-haired pirates kung gaano sila kalakas. At ang dahilan kung bakit maging ang isang admiral na tulad ni Green Bull ay kinatatakutan si Shanks. Back then nga guys ay pumunta pa itong si Shanks dito sa Elbaf para tulungan daw ang mga giants na ikulong at itali itong si Loki sa Adam Tree. Dahil nga guys may connection sa mga giants at dito kay Shanks, isang napakahigpit na alyansa. Pero ngayon, kung kailang nasa pinakagipit na sitwasyon ng Elbaf Kingdom, bakit hindi sila nag-a-appear? Ang reason kung bakit wala sila dito ngayon ay hindi natin masasagot. Possible ba na nasa Marijoa sila? I don't think so. Possible na may iba silang inasikaso. And after ng kung anumang bagay na yun na inuna nila, re-responde sila ngayon sa Elbaf para tulungan itong sila Luffy. Dahil kung hindi itong si Shanks ang tutulong sa kanila, sino pa? There is no other any character na pwedeng tumapat kay Imu maliban kay Shanks guys. Siguro itong si Dragon, but tulad nga ng pinag-usapan natin before sa previous video, most likely hindi dito sa Elbaf re-responde si Dragon, kung hindi sa Marijoa mismo. Dahil kung naaalala nyo guys, sa nagdaang mga chapter habang pinapanood at binabantayan nila Fit ang Marijoa, dahan-dahan na nga itong inaatake ng mga revolutionaries. And after ng pagkilos ng mga Holy Knights, possible na doon na din nagsimulang umatake sila Dragon. There are so many reasons kung bakit kailanganing bumalik nitong si Shanks. Unang-una sa lahat, hindi mananalo si Loki at si Luffy kontra kay Imu. Mark my words, hindi sila mananalo lang sila lang. Hindi tatalunin nitong si Loki at ni Luffy si Imu sa pinakaunang meet up nila since si Imu ang final villain. Or most likely binibuild na pa lang ito dahil possible na pwedeng mamatay itong si Imu at may papalit na mas malala pa sa kanya. But that doesn't change the fact na ang pinaka-kinoconsider na king of the world currently ay tatalunin lang ni Luffy at ni Loki ng ganun kadali, ng ganun kasimple. Mawawalan ng kwentang pag-build up sa kanyang karakter, lalong-lalo pat napaka-OP nga niya ngayon. So since hindi siya tatalunin ni Loki at ni Luffy, there should be an external force na tutulong sa kanila para pigilan si Imu. Isang force na unexpected, isang force na kinatatakutan maging ng world government. At yun ay si Shanks. Now the thing here guys is that bago mag-arrive ang Straw Hat crew papunta dito sa Elbaf Kingdom, kaaalis lang nitong sila Shanks. Dahil dineclare nga niya at sinabi niya mismo kay Ben Beckman na hahanapin na nila ang One Piece. Right after that, nakatapat niya itong si Eustace Kid, nakatapat din niya itong sila Bartolomeo. And after that, never na uli nating nakita si Shanks. Pero may tatlong napakalaking rason kung bakit kakailanganin niya talagang bumalik. Una dito is that kailangan niyang depensahan ng kanyang territory ng Elbaf. Pangalawa, ang kanyang promised meeting dito kay Luffy once na mako-consider niya ng isa itong great pirate. At pangatlo ay ang pinakahuli at ang pinaka-importante sa lahat. At yun ay ang isa sa mga poneglyph na kakailanganin nila para malocate ang One Piece. Bilang ang leader at ang captain ng Red-Haired Pirates, responsibilidad and pride nila na depensahan ng kanilang territory. Nakita nga natin guys, tinatreasure talaga nila ang kanilang mga territory. Dahil after nga ng ginawa ni Bartolomeo na pagsunog ng flag nila, pinakitaan talaga nila ito ng heavy punishment. So for sure, maging ang Elbaf Kingdom na pinakamalapit sa kanila, gagawin nila ng paraan para mailigtas. Pangalawa,
ang promised meeting nila nitong si Luffy once na maging great pirate na siya. And ngayon guys, isa na nga itong si Luffy sa 4 Emperors. Isa na siyang Yonko. Pwede na ba natin i-consider na isang great pirate si Luffy? Definitely. So pwedeng mangyari ang meet up na ito ng dalawa ni Shanks at ni Luffy dito sa Elbaf Kingdom habang nangingialam at nag-i-interfere itong si Shanks sa laban nila nitong si Imu. Nakita na natin before kung gaano katindi palagi ang timing nitong si Shanks, kung paano siya nag-interfere sa Marineford War, at kung paano din siya nangialam sa gagawin sanang ambush nitong si Green Bull sa Wano. At wag niyong mamalitin yun guys, palaging mga admiral ang kinokontra nitong si Shanks na para bang wala lang sa kanyang mga admiral. So the possibility of him interfering sa clash ni Loki, ni Luffy at ni Imu once na nasa disadvantage na ang duo ni Luffy at ni Loki ay hindi mababa, at mataas nga ang tsansa na bumalik talaga siya dito dahil napakarami ng rason, napakarami ng dahilan kung bakit niya yung dapat gawin. Especially since ang pinaka-goal nga nitong si Shanks ay ilocate ng One Piece. Kung ang final poneglyph ay matatagpuan dito sa Elbaf, hindi niya yun pwedeng i-ignore. Kailanganin niya talagang bumalik regardless of whatever it is. It is heavily rumored na ang final poneglyph ay matatagpuan dito sa Elbaf Kingdom. Dahil alam naman natin guys kung gaano ka-significant ang arc na ito. Sobrang dami ng revelation ang nangyari dito. And most likely, dito na din may re-reveal ang final poneglyph. And with that reason, sapat na yun para bumalik talaga si Shanks. Kung ipupursu niya talaga ang goal nila na hanapin ng One Piece, magagawa niya lang yun kung babalik siya sa Elbaf para i-acquire ang final poneglyph. And for sure, going back there, na makikita niya na tineterrorize na ito ng world government at nitong si Imu, siguradong magre-retaliate siya. Also, let us not remove the possibility na pwedeng ang Revolutionary Army ang bumalik at ang pumunta sa Elbaf para tulungan sila. Kung natatandaan nyo pa guys, pwedeng itong si Blackbeard at ang Blackbeard Pirates ang sumusugod sa Marijoa. Either ang Revolutionary Army or ang Blackbeard Pirates, dahil napakababa ng tsansa na magtulungan ng dalawang yon. Especially since nakita natin before sa previous chapters, gagawa na talaga ng kilos itong sila Blackbeard. At kung sakali na itong sila Dragon talagang mag-appear sa Elbaf at tulungan sila Luffy at ma-reveal doon mismo na itong si Dragon ang current Rain God ngayon, magiging napakalupit nito. Dahil kare-reveal lang sa previous chapter guys na ang Rain God or ang original na user ng Rain God ability ay itong si Zaza na pwedeng talunin, i-overwhelm at i-overcome ng panibagong Rain God ngayon na itong si Dragon. However, don't worry guys dahil bukas na bukas, Tuesday, maire-release na natin ang spoilers para sa One Piece Chapter 1183. Kaya para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.